Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi lang niya, how turn suddenly have tables. Isiner ni Sas Sasot ang post ng Radyo Bandera News. Pahayag ni Radio and TV host Arnold Clavio sa GMA. Pahayag niya tungkol sa mga Marcos. Ito basahin ko. Walang Marcos na magnanakaw. Anong nanakawin ni PBBM sa gobyerno? Matagal na silang mayaman. Wow naman. So, anong masasabi nyo? Agree ba kayo dito sa payag ni Mr. Arnold Clavio? Walang Marcos na magnanakaw. Mayaman na daw So kung mayaman na, ibig sabihin hindi na magnanakaw ang isang mayaman? I totally disagree dito sa payag na ito ni Mr. Arnold Clavio. Ang pagnanakaw kasi sa kaban ng bayan, that's corruption, that is greediness. Ang greediness, yan na po yung nakasulat sa Bible na the love of money is the root of all evil. Hindi assurance na kung mayaman ka na wala ka ng greediness, wala ka ng love of money. Nako, kabaliktaran. Ang tao na mayaman na sa puso niya is nandyan yung kasakiman, lalong hindi makontento sa kanyang buhay, gusto pa rin niyang madagdagan ang kanyang yaman. Naranasan ko po yan. Nung bata-bata pa ako, na-experience ko na yan, yung ginodiyos ko na sa sarili ko is yung ambition ko na maging mayaman. Kaya yung greediness, yung love of money na experience ko lang. Dahil sa aking ambisyon na yumaman, love of money, nakaisip ako na gumawa ng mga iba't ibang bagay na hindi na maganda. Kasi nga, gusto kong yumaman At nung nagsimulan akong makahawak ng pera, galing sa mga gawain na illegal, nakaramdam ako ng emptiness in my heart. Dumarami na yung pera ko. Kaya lang, wala akong kaligayahan. I want more. Hanggang na-realize ko na nagiging Diyos ko na yung pera. Hanggang na-realize ko na yung buhay ko nagiging magulo na. And then, I made the decision to repent of what I am doing at humingi ng tulong sa Diyos. Ang greediness is a condition of the heart. My verse sa Bible, Matthew 6:24 man siguro yun yung You cannot serve two masters at a time. It's either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. Dumaan ako sa panahon na ang Diyos ko na pala is yung kwarta, yung ambition kong maging mayaman. So nung na-realize ko na Diyos na ang pera na ang aking ginagawang Diyos, nagsisi ako sa aking kasalanan at isinorender ko na yung ambisyon kong maging mayaman sa Panginoon. At yun na po, nagbago na ang lahat. Nung isinorender ko na sa Panginoon yung greediness o your love of money, yung handa na akong mabuhay ng simple lang, na hindi na yung yaman. Kung ano lang ang kailangan ko sa buhay, yun lang. So, nagkaroon na po ako ng contentment. Yan ang dapat na ma-attain ng isang tao, yung contentment.
Godliness with contentment is great gain. Kaya itong sinasabi ni Arnold Clavio na mayaman na, tapos hindi na magnakaw, malayo yan sa katotohanan. So, opinion lang yan ni Arnold Clavio. Nasa atin na kung maniwala ba kayo na walang Marcos na magnanakaw. Magbasa tayo sa mga comments. Noel Enriquez, that's like saying Arnold Clavio is not wearing an artificial hair. Zam Zamora, the real puppet. Oh, total. RC Mato, how is alleged case of Arnold Clavio regarding Sara Balabagan? Binancio Lazarte, ilang malita din kaya ang nakuha ni Arnold? I don't know. Only for Niogas, how much and how many bags he has? Alan Jose, Mr. Bantay Salakay, who kids move? What do you expect to Arnold the puppet? Oh, yun. Matagal ko nang napapansin ito na grabing depensa ni Mr. Arnold Clavio sa Pangulo. Well, karapatan niya yun. Yan ang kanyang pananaw. Tayo naman, nasa atin na ang pagpapasya. Ano yung Guinness World Book of Records? Yung Marcos Sr., yung mag-asawa, Imelda, binigyan sila ng title na most corrupt couple in the world. Yan. Sa Marcos Sr. Tapos itong nangyari ngayon sa administrasyong Marcos na talamak ang korupsyon, the worst in Philippine history, sinasabi na ng mga netizens na mula sa ama, Marcos Sr., papunta sa anak, papunta sa apo, Sandro Marcos, tinaguri ang Pork Barrel King. Tinawag siya ng PCIG. Ano pa? Yung mga pasabog ni Saldico laban sa mag-amang Marcos with resibo, napapatunayan totoo. Kasi kung ano yung sinasabi ni Saldico, nandun din sa Cabral Files. Anyway, may pag-asa pa ba ang ating bansa na itong administrasyon ito mapaglabanan ang talamak na korupsyon? Palagay ko wala na kasi may selective justice, selective investigation na kung sino lang yung mga gusto nilang imbestigan, yun lang yung mga kakampi wala. Kaya tuloy pa rin. God save the Philippines.